Palapit na ang Pasko, so hindi na talaga mapipigilan na ilang araw na lang Pasko na. So medyo late na ata kami Christmas shopping. So pumunta kami sa Banning, so doon kami nagsa-shopping. Bumili ako ng isang Christmas present para kay Mr. So gusto niya isang garden bench na pwede ilagay doon sa ilalim ng puno. So naghanap kami at buti na lang mayroon pang isang natira. Kasi halos nawala na talaga yung garden bench na made of steel mixed with timber. So made of wooden bench. So ayun, naghanap na kami ng yung trolley. So buti na lang kasama yung mga bata kasi gusto ko na pag mag-shopping ako kasama yung mga bata kasi bibili kami ng mga Christmas present para sa kanila at saka yung mga bata bibili din silang Christmas present para sa mga parents din nila. So iya kami nagsha-shopping guys. So ito yung pinakalas namin shopping kasi malaki itong box, no? Akala ko ba, napaka-ignorante talaga ako. Akala ko ba yung bench is yun, parang sa atin ba yung bumili ka ng chair na made of bamboo is buong buo talaga. Pero ito is i-assemble mo lang pagdating mo sa bahay. So nakapackage na pala ito. So tamang-tama ito sa pangregalo sa Mr. ko kasi nakabalot na ito sa isang box. So siguro hindi na lang ito i-wrap namin kasi ang laki na naman. So nakabalot lang dyan. So ayun, pagkatapos naghanap kami ng sapatos ng anak ko. Kailangan na siya ng work boots kasi maliit na ang niya, yung work boots niya. So naghanap kami ng yung tamang size sa kanya. So ang una namin nahanap is yung size 9 pero medyo maliit sa kanya. So naghanap kami ng size 10. Naku, wala talagang size 10. So may size 10 dyan pero iba naman ang brand. So buti na lang nakita namin sa pinakaitaas. So nandyan sa itaas talaga. At wala kaming kailangan namin ng assistance pero wala kami naghanap na nakita ng assistance kasi busy talaga. So ang ginawa namin, siya na lang ang umakyat. Hindi ko gusto na umakyat siya kasi baka matagak pa lamang siya. So doon nasa pinakaitaas talaga. So ang ginawa namin, umakyat siya sa trolley. So ako ang naghawak sa isang trolley. Yung anak kong babae naman ang nag-aabot sa kanyang sapatos. So ayun, nakuha na namin. So ayun, happy na siya sa kanyang size 10 na sapatos. So ayun guys, ayun ang aming pamasko namin. So ayun guys, last year hindi ako nakapag-shopping kasi kaming tatlo na nagkasakit kami, nagka-positive COVID kami last year. So buti na lang si Mr. hindi siya na-positive. Kami lang ang tatlo nahawaan, and then yung panganay kong anak na nandoon sa Newcastle, umuwi naman siya at dito siya nag-spend ng Christmas. So pagdating sa Christmas talaga, okay na sa awa ng Diyos, pagaling na kami. So ayun, tuloy ang Christmas at nagsalo-salo kaming lahat dito. Kahit nag-isolated din siya. So ngayon, this year, 2023, so medyo masaya ang Pasko namin kasi kami din ang nagsa-shopping para sa kanya. Bumili din kami ng mga gamit ng sa kitchenware kasi gusto niya ng pabili daw siya ng mga kitchenware gaya ng suspan at saka mga tea towel at kahit ano pa. So si Alisa naman, yung babae ko, may naipon naman siyang konting pera. And then ito si Frederick, parang siya na bankrupt kasi bumili siya ng bago niyang motorbike at kami din ang nagbabayad sa kanyang mga Christmas presents. So sabi ng anak kong babae, wow, si Joey talaga marami siyang matatanggap na mga Christmas present. And I said, well, he deserved naman siya ngayon this year kasi last year siya din ang nagsa-shopping. Marami siyang binibili ng mga Christmas present para sa atin. So ayun, okay naman yun. Kahit pa paano, si Frederick, may nabili naman siya mga konting, mga little Christmas present para sa kanyang mommy, sa kanyang mga siblings. So, ayun, give and take lang kami dito, guys. Yun ang aming style dito sa Pasko. So, simple lang kami mag-Christmas. Kami lang mga pamilya dito mag-celebrate sa aming Christmas. So, hanggang dito na lang magbabayad na kami sa counter kasi marami pa kami mga gagawin.